Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 451. Umiling si Mr. Hui at ngumisi. Ming, matagal ko nang sinabi ito, ang grupo ng mga tao na ito ay mga utak ng baboy, kasama na ang mga mula sa pamilyang Chong, walang kwentang makipag-usap sa kanila nang walang kaparerekan. Mas mabuti na rush indirectly ilabas ang mga tao, ginagawa natin ito para sa ikabubuti nila, hindi nila ito na-appreciate, Kuya Ming, kung ako sayo, hindi ko na ito aasikasuhin, hayaan mo silang umiyak para sa kanilang sarili mamaya. Mr. Hui? Less nonsense. May kanya-kanyang arrangement si Kuya Ming, hintayin natin si Miss Tree. Another jacketman said at this time. Ngunit kung tutuusin, ang mga taong ito ay talagang hindi sapat na matalino, walang para sa ikabubuti nila, ito ay kamatayan lamang. Ang pangalan ng lalaking naka-jacket ay Lilang, at isa rin siyang makamandag na dila. Siyempre, hindi ibig sabihin kung gaano kakilala nina Lilang at Zhao Hui si Andrew Cheng. Nag-aalala lang sila na baka dumating si Miss Tree maya-maya, at maaabala ang sitwasyong ito. Napakasama ng kutis ni Tang Biao nang marinig niya ang mga komento ng katabi, isa itong insulto para sa pamilya Chong ng Kyoto at ng kanyang sarili. Siya ay kahit papaano ay si Tang Biao, isa sa 3 taya sa Shangjiang. Karaniwang kinakausap niya ito ng magalang. Ito ay isang magandang araw ngayon. Ang 2 taong Daomi na ito ay naglakas loob na magsalita ng ganyan. Bukod pa rito, nilusob nila ang pribadong tirahan ng pamilya Chong, na isang patay na gawal. Who the hell are you? Mga kasamahan ba kayo ni Andrew Cheng? Kung maglakas loob kang magsalita ng masama o manggulo, mahuhuli kita agad. Tiningnan ni Tang Biao ang kanyang kapatid, at sinenyasan siyang tumawag ng isang tao ng mabilis. Niyakap ni Mr. Hui ang kanyang dibdib gamit ang 2 kamay at sumando sa business car, na nagsasabing, tingnan mo ang mga taong ito, namamatay ka kapag hindi mo alam kung paano magsisi, at kailangan mong hulihin kaming lahat. Anong uri ng mga bagay? Pangit din ang mukha ni Tang Biao, at magsisimula na siya. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Chen Yiming at nakangiting nagsabi, Brother Tang, hindi naiintindihan ng mga kapatid ko ang mga patakaran, at nagsasalita sila ng kaunti nang walang ingat. Ngunit ang kanilang mga salita ay magaspang, at ang mga taong mahuhuli mo ngayong gabi ay magdudulot sa iyo ng maraming problema. Umaasa din ako na mabilis na umalis si Brother Tang, at pinaalalahanan ko si Brother Tang na ito ang pribadong gawain ng pamilya Chong kung malunod ka sa maputik na tubig na ito, hindi ito makikinabang sa iyo. Si Chen Yiming ay walang pinakamahusay na paghahanda upang mapunit ang kanyang mukha, marahil, binibigyan niya si Tang Biao ng isang hakbang. Pakawalan. Ngumisi si Tang Biao, nakakatawa. Sino ka? Kung bibitaw ka, bitawan mo. Ito ang pribadong tirahan ng pamilya Chong. Binabalaan kita na kapag hindi ka pupunta, maaaresto ka. Narinig ni Chen Yiming, sa wakas ay bumagsak ang kanyang mukha. Tinanggap niya ang saloobin ng mga nakaraang negosasyon, at ang momentum ay biglang lumakas, at mahinang nagsabi, Tang Biao. Huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan, ang taong nahuli mo ay dapat mong pakawalan ngayon. Kung hindi, ikaw ay posibleng mapapahamak. May mga tao pa rin sa likod mo, at ang pamilyang Chong, at your own risk. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong tumayo sina Zhao Hui at Lilang at handang lumaban. Hindi sila ordinaryong tao, sila ang mga elite na maingat na pinili ng pamilya Chan, at sila ang tanging responsable para sa kaligtasan ni Miss Steffi Chan o Miss Tree. Walang duda na ang mga taong ito na dinala ni Tang Biao, maging ang mga Chong na nag-aaral ng martial arts, ay hindi nila kalaban. Bukod dito, ayon sa ugali ni Chen Yiming, hindi niya ihahayag ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa ito na lang ang huling paraan. Malungkot ang mukha ni Tang Biao, at sumigaw siya ng malakas, subukan mo ako. Sa isang kisap mata, 7 o 8 tulisan ang lumabas mula sa lahat ng direksyon, pinalibutan si Chen Yiming at iba pa, at lahat sila ay idiniin ang kanilang mga kamay sa likod ng kanilang mga baywang. Sinabi ni Zhao Hui, Ming, pumasok na lang tayo dito, hindi makatwiran ang grupong ito ng mga tao. Nakakatawa lahat ng ulo. Hindi ko talaga alam kung paano pinamahalaan ni Elder Manfred Chong ang kanyang mga tao. Mukhang galit si Chen Yiming, manahimik ka. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tang Biao na malamig na nakatayo sa hagdan at sinabing, Tang Biao, mag-isip kang mabuti, sasabihin ko sa iyo ang isang salita sa wakas, bitawan mo.
Si Tang Biao ay natarante rin ngayon, dahil ang batang nagngangalang A Hui ay kasasabi pa lang ng buong pangalan ni Mr. Chong, at ito ay tila napakadiin. Siya ay nasa 20s lamang, ngunit siya ay naglakas loob na hamakin ang ikatlong lalaki ng pamilya Chong. Mapangahas ka. Kunin mo sila. Hindi na binalak ni Tang Biao na magtagal pa, sinunggaban muna niya ang gang, hinagi si Andrew Cheng sa isang daya, at pagkatapos ay ipinadala siya sa Shangjang magdamag, at ito ay tapos na. Ang isang grupo ng mga tao ay agad na naglabas ng kanilang mga baril mula sa kanilang mga likod, tinutukan si Chen Yiming at iba pa, at sumigaw. Hawakan ang inyong mga ulo sa magkabilang kamay at maglupisay. Gayunpaman, si Chen Yiming ay walang anumang takot, ngunit nagpakita ng isang walang kabuluhang ngiti. Pagkatapos ay pinisil ni Zhao Wei ang kanyang kamao at sinabi, Kuya Li, matagal na akong hindi aktibo, tila ang ilan sa kanila ay naglalaro ngayong gabi. Relax ka lang. Pagkatapos ng lahat, nagpa siya si Chen Yiming na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kinuha niya ang isang maliit na libro mula sa kanyang mga braso at sinabi kay Tang Biao ng may kamahalan, Kyoto Chanfield Special Bodyguard Chen Yiming. Sa pagkakataong ito si Tang Biao at ang 7 o 8 lalaking iyon ay natigilan. Lalo na si Tang Biao, na madilim ang ekspresyon, ay mabilis na dumating at gustong tingnang mabuti ang maliit na libro. Pagkatapos niyang makakita ng malinaw, basang-basa na ang likod ng pawis ni Tang Biao. Bakit ito nangyayari? Galing talaga ito sa pamilya Chan sa Kyoto. Super bodyguard pa rin sa field. Masama ito. Ngumisi si Chen Yiming, Tang Biao, hindi sana nalantad ang aking pagkakakilanlan, ngunit masyado kayong tanga. Nang maglaon, tumawa si Zhao Wei ng ilang beses, at kitang-kita ang kahulugan ng panlilibak. Ang mga kilay ni Tang Biao ay naging isang linya sa oras na ito, hindi niya akalain na ang kabilang partido ay talagang nasa ganitong katayuan. Paano naman kaya si Andrew Cheng? Siya rin ba? Sa sandaling ito, walang pagpipilian si Tang Biao. Sinabi niya sa malalim na boses, kahit na mayroon kang espesyal na katayuan, kabilang ka man sa pamilya Chan sa Kyoto, ngunit sa pilitang pinasok mo ang pribadong tirahan ng pamilyang Chong. Hindi ito ganon kadali para kunin ang pamilyang Chong. Kung ito ay bagay na nakakasakit, ang pamilya Chong ay mananagot. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Pagkatapos ay may sinabi si Mr. Hui. Pinandilatan siya ni Chen Yiming at sinabing, Tang Biao, wala akong oras para makipag-usap sa iyo. Kahit naiulat ito ng mga taga-Chong, maaari ba nilang labanan ang pamilya Chan? Tatanungin kita ngayon, maaari mo ba itong bitawan? May plano na si Tang Biao sa kanyang isipan at sinenyasan ang kanyang mga tauhan na isara ang baril at sinabing, gumawa na kami ng maraming mga bagay para sa mga Chong at marami na rin kaming inaresto. Hindi ko talaga alam kung sino ang Andrew Cheng na sinasabi mo. Dapat ba kitang tulungan? Agad na naging madilim ang kutis ni Chen Yiming, at tinitigan din ni na Zhao Wei at Lilang si Tang Biao ng may masamang tingin. Ang tuso talaga ng lalaking ito. Gayunpaman, tila hindi nakita ni Tang Biao ang kanilang mga ekspresyon, at tumikim siya ng 2 beses, pumunta ako dito sa kalagitnaan ng gabi, sa palagay ko nakita mo rin ito, at medyo nakakaubos ng oras, kung hindi, maghintay ka. Malamig ang mga mata ni Chen Yiming. Tinitigan niya si Tang Biao, inayos ang kanyang hininga, tumingin sa kanyang relo, at sinabing, okay, ang bagay na ito ay napakahalaga. Bibigyan kita ng kalahating oras, at sana ay malapit ka na. Sa oras na ito, ang isip ni Tang Biao ay wala sa Chen Yiming. Puno siya ng alalahanin kay Andrew Cheng, iniisip ang lalim ng pagkakakilanlan ni Andrew Cheng, at ang magiging resulta ng bagay na ito. Inaresto na niya si Andrew Cheng, na masasabing lubos na nakasakit kay Andrew Cheng. Hindi pa man sila nagkikita, kung gusto nilang lumayo dito, iisa lang ang paraan. Damn! Alam kong hindi ko dapat sinunod ang misyon ito mula kay Lester Cao. Dahil ang mga kilos ni Tang Biao ay ganap na lingid sa amo. Kung ito ay ihayag pagkatapos, ang boss ay nagtatanong, at siya ay tapos na. Kung ganoon, maghintay ka muna dito. Pagkatapos ng lahat, tumalikod si Tang Biao. Sa oras na ito, si Chen Yiming, ang kanyang mga mata ay napuno na ng sigla, at sinabing, Tang Biao, sana ay mas mabilis kang kumilos. Kung hindi ko pa nakikita si Mr. Cheng pagkalipas ng kalahating oras, kung gayon ang insidenteng ito ay magdudulot sa iyo ng sakuna. Kabanata 452. Lumingon si Tang Biao at ngumisi, tinatakot mo ba ako? Mr. Chen,
Kailangan mong malaman na ito ay pribadong tirahan ng pamilyang Chong, hindi ang premium bodyguard room ng iyong pamilya Chan. At ako ang pinaka hindi natatakot na banta, kahit na ikaw ay wala sa iyong pagkakakilanlan simple, iyon ay pareho. Pagdating mo sa lugar ko, kailangan mong kumilos ayon sa aking mga patakaran. Umiling si Chen Yiming at nalungkot para kay Tang Biao, na nagsabing, Tang Biao, hindi ito banta, at hindi kita kailangang banta. Nagpapaliwanag lang ako ng katotohanan sa iyo. Si Andrew Cheng, hindi mo dapat siya pukawin. 25 minuto. Tumingin si Zhao Wei kay Tang Biao sa oras na ito, puno ng awa ang kanyang mga mata. Itong lalaking to, noong malapit na siyang mamatay, sinampal pa niya ang kamahalan ng kanyang kapatid. Ni hindi nga nila alam kung ano ang nangyari noong sinimula ng kanilang pangatlong babae ang apoy. Hindi ko talaga akalain na ang bawat pamilya ng Chong ay naging ganito kagulo, isang ahas na daga. Matapos magalit at bigyan ng babala ng 3 beses at 5 beses, nagalit pa si Tang Biao. Hindi pa banggitin na isa pa rin siya sa 3 hari ng sugal sa Shangjiang, kaya lumingon siya at galit na sinabi, katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang nakikita ko lang ngayon ay ang mga tao ng pamilyang Chan, nang dahil sa kanilang espesyal na katayuan. Pangahas na pumasok sa pribadong tirahan ni Chong, at bamulong din na kunin ang isang taong inaresto ng pamilya Chong, hindi ako susuko sa bagay na ito, pati na rin ang pamilya Chong. Niyakap ni Zhao Wei ang ukanyang dibdib gamit ang 2 kamay at malamig na tumikim, Ming. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon, tingnan mo ang mga taong ito, hindi mo alam kung ano ang nangyari pagdating mo dito, ang tanga-tanga ko. I think they are stupid. It's just to blame yourself. It's totally deserved. Stop talking nonsense with them, wait for them, and see who crying at the end. Kahanga-hanga ang mga tao ng pamilya Chan. Hindi nila sineseryoso ang pamilyang Chong. Well, dahil sinabi mong maghintay ng kalahating oras, maghihintay ako ng kalahating oras. Sumama rin si Tang Biao at tumayo ng walang pag-aalinlangan sa tarangkahan. Nagsindi siya ng sigarilyo at humigop ng ilang higop, bumuga ng usok. Hindi, kinuha niya toong trabaho at kailangan niyang gawin ito. Kahit sa huli, problema rin ng mga pamilyang Chong at pamilya Chan ang insidenteng ito. Ngumisi siya, ako si Tang Biao ay nakatayo dito ngayon para makita kung sino sa inyo ang maglalakas loob na humakbang pasulong. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ninyo sa akin sa loob ng kalahating oras. Stupid. Hindi ako makatiis, Kuya Ming, pumasok na tayo. Habang si Mr. Hui at Lilang ay magsisimula na, 2 nakasisilaw na headlight ang biglang lumiwanag mula sa pinto. 2 beses na tumikim si Tang Biao, at tahimik na ibinaba ni Zhao Hui ang kanyang kamao, tinitingnan ang numero ng plaka, walang duda na iyon ang kotse ni Mr. Chong. Bumaba si Manfred Chong sa sasakyan at nakita niya na ang patio ay puno ng mga tao, pawang mga mamamatay tao ang humawak dito. Anong ginagawa mo dito? Kumunat ang kanyang noo at nagtanong, Tang Biao, ano ang sitwasyon? Hindi mo ba hinayaang may manggugulo dito? Pinitik ni Tang Biao ang kanyang sigarilyo at naglakad papunta kay Manfred Chong, bamulong ng ilang salita. Pagkatapos ay sumimangot si Mr. Manfred, tumingin kay Chen Yiming, at pagkatapos ay masigasig na hinawakan ang mga kamay ni Chen Yiming, ito pala ay isang espesyal na pera ng pamilya Chan. Ano ang ginagawa mo sa aking maliit na patio sa gabi? Mayroon bang anumang apurahan? Ang Manfred Chong na ito ay isang elite ng matandang lalaki, at madali itong maunawaan. Likas na naiintindihan ni Chen Yiming ang kahulugan ng Mr. Chong sa harap niya, at tila may birtod siya kay Tang Biao. Nakatingin din si Manfred Chong kay Chen Yiming at sa iba pa, 3 tao lamang, hindi dapat matakot, kahit na magkaroon ng salungatan, sila ay ikukulong at palayain. Bukod dito, sa malaking gabing ito, ang mga tao ng pamilya Chan ay dumating sa kanilang sariling pribadong bahay, na kung saan ay lubos na isang bagay ng 10,000 milya, at talagang pinatakbo siya papunta dito. Ipinapakita nito na hindi madaling bagay ang paghuli kay Andrew Cheng ngayong gabi. Natukoy ni Manfred Chong na ang pagdating ni Chen Yiming ay may magandang relasyon kay Andrew Cheng. Nag-isip si Manfred Chong pabalik at sa wakas ay gumawa ng desisyon. Ito ay hindi hihigit sa ilang mga tao mula sa pamilya Chan. Ito ang site ng kanyang pamilyang Chong. May karapatan siyang pigilan sila. Andrew Cheng, dapat itong ihatid sa pamilyang Chong sa Kyoto ngayong gabi.
Gayunpaman, si Manfred Chong ay mayroon ding ilang pagdududa sa kanyang puso. Bakit nagkasama sina Cheng at Chan? Ito ba ay ang pamilya Chan? Pagkatapos ng lahat, lumingon si para tingnan si Chen Yiming at ngumiti, espesyal ang pera na iyon, pumunta ka rito ng gabing-gabi at hindi ka pa kumakain, o yayain kitang kumain sa labas, parang iilan lang ang tinatrato ko, mga tao. Malamig na sumingot si Zhao Wei at dumura, may isa pang lalaki na hindi buhay o patay. Sumimangot siya, at nanlilisik naman si Zhao Wei. Nagmamadaling sumingit si Chen Yiming, hindi kami nagugutom, at umaasa kaming haharapin ni Manfred Chong ang bagay na ito ng mabilis hanggat maaari, para makabalik kami at makapag-business trip. Inalis nito ang kanyang tingin, ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti, at siya ay mukhang mayaman, at nakiusap siya kay Tang Biao na mabilis na kumuha ng isang tao upang suriin. Nakatayo siya sa looban kasama si Chen Yiming at ang iba pa. Hindi sila papasok, at hindi makapasok si Manfred Chong, hawak niya ang kalasag sa kanyang pagkakakilanlan. Dinala ni Tang Biao ang lalaki sa madilim na silid, at nakita si Andrew Cheng na dahan-daang nakaupo sa may nakabalot na SLR glass wall. Nang walang sinasabi, itinulak ni Tang Biao ang pinto at pumasok. Ang likod sa sandaling ito ay basa ng malamig na pawis sa mahabang panahon. Nang makita niyang papasok si Tang Biao, nabuhayan siya ng loob at sinabing, Biao. Kinawian ni Tang Biao ang kanyang kamay at sinabing, lumabas ka muna, pagkatapos ay sasama ako. Buong araw na tumango at lumabas kapag abala siya. Pagkalabas niya ay nakahinga siya ng maluwag na nakatayo sa may pintuan. Sobrang lakas ng pressure sa loob. Lalo na si Andrew Cheng, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng isang natutulog na tigre, ay kakain ng mga tao anumang oras. Sa madilim na silid, umupo si Tang Biao, tumingin kay Andrew Cheng sa kabilang linya, at ngumiti, hello, nagkita ulit tayo. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay at tumingin kay Tang Biao na may pag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Saka siya ngumiti at sinabing, Tang Biao, mukhang magnanakaw ka pa rin sa akin. Oo, hindi ko akalain na sa ganitong paraan tayo magkikita ulit. Isinara ni Tang Biao ang transcript, hinawakan ang kanyang mga braso, ang kanyang mukha ay agad na napuruhan, at sinabing, magsalita ka, papabalikan mo ba si Mr. Oliver Lee sa pagkakataong ito? Umiling si Andrew Cheng at sinabing, hindi, kaya kong lutisin ang negosyo ng pamilyang Chong. How to solve? I'm very curious, what do you have the guts to say this? Na-check ko na ang background mo, at isa ka lang basura ng Yang family. But now, I am confused about you, who are you ba? Interesado si Tang Biao. Hindi mo ba nakita na malinaw noong nakaraan? Sagot ni Andrew Cheng. Last time was last time, this time is this time. Ilang tao na tinitigan ng pamilya Chong ang lumabas ng buhay, maliban kung may whole card ka. Ngumisi si Tang Biao. Bahagyang sumimangot si Andrew Cheng, at saglit na natahimik, pagkatapos ay biglang ngumiti at sinabing. Si Lester Cao ba ang nasa likod mo, o si Jirian Lo? Sandali. Nanginig ang puso ni Tang Biao. Alam niya talaga. Kabanata 453. Malamig ang mukha ni Tang Biao, at may mahinang pagngisi sa sulok ng kanyang bibig, na nagsasabing, importante ba ito? At saka, lahat ng ito ay mga patay na tao pa rin. Ngumiti si Andrew Cheng, nagpapakita ng mapuputing ngipin, inosente at inosente. Ang ngiting ito ang nagpang-inag kay Tang Biao. Dahil, mula sa ngiti at mga mata ni Andrew Cheng, nabasa niya ang panganib ng isang mabangis na hayop. Nakakatakot ang mga mata ng lalaking ito. Ito ang dahilan kung bakit natatakot ang amo sa kanya. Ngumisi din si Andrew Cheng at sinabing, mukhang kailangan kong ipaalala sa iyo na huwag sunugin ang iyong sarili sa apoy, mag-ingat na sunugin ang mga tao sa likod mo ng apoy. Narinig iyon ni Tang Biao, kumunot ang kanyang noo, at biglang nagalit ang kanyang puso, ngunit mabilis siyang nadurog sa kanya. Nagtatampo niyang sinabi, Andrew Cheng, alam kong kilala mo si Mr. Oliver Lee, may ilang mga trick, kaya hindi ko intensyon na gamitin ang lynching sa iyo, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian, ang isa ay upang ipaliwanag ang katotohanan kung paano mong tinalo ang Chong Master, ang pangalawa ay ang paghahanap ng paraan para maalis ang pamilyang Chong. Malinaw, ang pangalawa ay napakahirap na walang makakaalis ng ligtas habang tina-target ng pamilyang Chong.
Nagkibit-balikat si Andrew Cheng at tumangala sa kisame ng maliwanag na lampara, sinabing, ang tinatawag na mga katotohanang sinabi mo ay ako nga ang gumawa, inaamin ko, ngunit ang pamilyang Chong ay maaaring walang paraan para gawin ito para sa akin. At that time, si Kerwin Chong ay gustong sirain ang aking buhay kaya, binigyan ko lang siya ng leksyon. Gusto kong idagdag na kung alam ito ng may-ari ng pamilya Chong, tiyak na luluhod siya at magmakaawa sa akin. Mahinahong ngumisi si Andrew Cheng. Tahimik na tinitigan ni Tang Biao si Andrew Cheng sa ganitong paraan, at biglang nagsabi, may mga taong gustong iligtas ka sa labas, curious ako sa totoong pagkatao mo. Binigay ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at sinabing, masyadong maraming tao ang gustong iligtas ako. Masasabi ko lang na dapat talunin ng hustisya ang kasamaan. Kung tungkol sa aking pagkakakilanlan, wala talaga akong itinatago, actually. Nagsalubong ang mga kilay ni Tang Biao, at siya ay kinabahan, nakatitig kay Andrew Cheng nang nakangiti. Nakita ni Andrew Cheng si Tang Biao na ganito, kusa siyang nakasandal, sumenyas, mas malapit ka, hindi madaling ibunyag ang aking pagkakakilanlan, mag-ingat sa mga tainga. Naisip ito ni Tang Biao, o inilagay ang kanyang mga tainga sa nakaraan. Sinabi ni Andrew Cheng sa mahinang boses, sa totoo lang, ako ang iyong tiyuhin. Ikaw. Galit na galit si Tang Biao at hinampas ang mesa, sumisigaw, Andrew Cheng, hindi mo alam kung ano ang gagawin. Isa itong pribadong bahay ng pamilya Chong, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, hindi ko magagarantiya kung ano ang mangyayari sa iyo sa ibaba. Talaga. Ang galing, sana hindi ka magsisi. Si Andrew Cheng ay sumulyap ng nanunuya, ang kanyang bibig na puno ng pagbabanta, ay nagsabi, Tang Biao, ito na ang lahat ng oras, ikaw ay kumikilos pa rin sa akin, sa palagay ko ay hindi ko alam kung sino ang nasa likod ng mga eksena. Si Jirian Lu ay hindi masyadong tanga, dapat si Lester Cao ito. Direktang sumagot si Tang Biao, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Andrew Cheng, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, hindi mo ito pinahalagahan, ikaw na mismo ang magdadala nito kung may susunod na mangyayari. Ito ay mabuti. Ngumisi si Andrew Cheng, huling bagay, hindi ko pa hinihiling sa iyo na bayaran ang mga account. Nagkataon na sa pagkakataong ito, ang bago at lumang mga utang ay binibilang ng magkasama. Biglang kumalma si Tang Biao, hindi niya inaasahan na aabot sa puntong ito, kalmado pa rin si Andrew Cheng, at binanton naman ang sarili. Saan siya nanggaling? Ang pamilya Chan ay nasa labas. Hindi na kinailangan pa ni Tang Biao na mag-disguise. Itinaas niya ang sulok ng kanyang bibig, nanunuya, tinitigan si Andrew Cheng, at hinaila ang kanyang leather jacket, sinabi, okay, dahil hindi ka kumakain ng multa, kung gayon wala akong pagpipilian. Sayang, narinig ko na ang iyong asawa ay buntis pa rin, ano ang mangyayari kung ma-accident siya, tulad ng aksidente sa sasakyan, bumagsak sa gusali, at iba pa. Hindi nagsalita si Andrew Cheng, malamig na tumingin kay Tang Biao, at sinabi sa malamig na boses, ang hindi mo dapat gawin ay banta ako sa asawa ko. Sinulyapan ni Tang Biao ang oras at nginisyon, nauubusan na ako ng oras, kailangan mong magpaliwanag or tutulungan kitang magpaliwanag. Tinutulungan mo ba ako? Tanong ni Andrew Cheng. Sa looban, si Chen Yiming ay nakatayong hindi gumagalaw, malamig na nakatingin sa gate, tinitingnan ang relo paminsan-minsan, si Manfred Chong sa tabi niya ay nakikipag-usap ng nakangiti na may ngiti. Walang paraan. Ang super bodyguard ng pamilya Chan ay may hindi pangkaraniwang katayuan. Kahit na siya ang ikatlong lolo ng pamilyang Chong, dapat siyang tretuhin ng mabuti. Dahil, ang mga taong ito, sa isang tiyak na lawak, ay kumakatawan sa pinuno ng pamilya Chan, at maging ang lolo ni Chan. Sabi ko, hindi problema kung nandito ka all this time, or should I invite you to sit in the restaurant opposite? It just happened to catch up with you. Napakasimple ng wishful thinking ni Manfred Chong, ibig sabihin, gagastusin nila ang pera sa sandaling malaman nila ito, upang lumikha ng paborebleng kondisyon para kay Tang Biao. Hindi alam ni Chen Yiming ang iniisip ni Manfred Chong, at bahagyang umiling, hindi, naghihintay ako dito, at malapit na ang oras. Halos. Natigilan si Manfred Chong at hindi naintindihan ang sinabi ni Chen Yiming. At ang magnanakaw ng Zhao Hui ay tumikim ng 2 beses, oo, sa palagay ko ay natatakot si Manfred Chong na ito ay maging malas. Oras na para mamatay, at hindi ko alam kung bakit.
Hindi ka taka-taka, ang mga tao dito ay isang grupo ng mga basura. Anong sabi mo? Nang marinig ito ni Manfred Chong, bigla siyang nagalit. Matagal na niyang tiniis ang batang ito, at isa siyang mabuting pamilyang Chong. Siya ay hinamak ng kabilang partido sa mga salita sa oras na ito. Agad na galit na sinabi ni Manfred Chong, "Chen Yiming, ito ba ang magandang estilo ng mga super bodyguard ng iyong pamilya Chan? Ako ang pangatlong lolo ng pamilyang Chong pa rin, pamilya Chong, hinahayaan mo lang akong abusuhin ng ganito ang iyong mga tao. Ang aking pamilyang Chong tiyak na hindi ako susuko. Gusto kong makita, paano ka isinuko ng pamilya Chan." Sa oras na ito, hindi sinaway ni Chen Yiming si Zhao Wei, ngunit tiningnan ng malamig si Manfred Chong. Ito ang isang ito na natakot kay Manfred Chong na para bang nahulog siya sa kuweba ng yelo, pakiramdam na siya ay nahuli ng isang masamang lobo. Sabi ko bibigyan lang kita ng kalahating oras, dahil hindi mo alam kung paano pahahalagahan. Dahil ito ang kaso, lahat ng kahihinatnan ay sasagutin mo. Mataimtim na sinabi ni Chen Yiming, at nanlamig ang kanyang mga mata. Si Manfred Chong ay isang pamilyang Chong sa Kyoto. Wala pa siyang nakikitang anumang bagyo, simula nang nagkamalay siya. Siya ay nanunuya, well, kung ito man ay isang mahusay na kamahalan. Ang mga tao ng iyong pamilya Chan, kahit na pumasok sa aking pamilya Chong ng buong gabi sa pribadong bahay, ako ay naging napakamagalang sa iyo, at ngayon kailangan kong makialam sa mga pribadong gawain ng ang aking pamilyang Chong, gusto ko pa ring makita kung ano ang posibleng magiging kahihinatnan. Katatapos lang magsalita ni Manfred Chong, at gagawin na sana ito ni Zhao Wei, ngunit biglang bumukas ang dalawang malalaking ilaw sa gate, at maliwanag ang mga larawan sa courtyard. Isa itong itim na Cadillac, at may kotse sa likod ng sasakyan. Pagtingin sa plaka, dumating ng mag-isa si Louis Ming ang Director General. Sa oras na ito, mas lalong sumimangot si Manfred Chong. Kilala niya si Louis Ming, ang manager ng Xiangyang City, at hindi ordinaryo ang kanyang katayuan. Nasa likod niya si General Manuel Chu, kaya hindi dapat maliitin. Pagkababa ni Director Ming sa kotse, masigasig siyang tumakbo sa harapan at binuksan ng personal ang pinto ng kotse ni Cadillac, at sinabing, "Miss Chan." Nawala ng malay ang lahat, sino si Louis Ming? Lain ang CEO ng Xiangyang numero 1, Bodyguard Group. Sa sandaling ito, handa akong magsilbi bilang isang waiter para buksan ang pinto. May isip kung gaano kahanga-hanga ang pagkakakilanlan ng taong nakaupo sa Cadillac Cree. Natapakan ni Miss Steffi Chan ang itim na sapatos na may mataas na takong, isang itim na palda, at bumaba ng kotse na may malamig na mukha, at ngumiti kay Director Louis Ming. Miss 3. Lumapit sina Chen Yiming, Zhao Wei at iba pa at sumigaw ng may paggalang. Tumango si Miss Steffi Chan at tumingin sa pribadong tirahan ng pamilya Chong, at malamig na nagtanong, paano ang mga tao? Kinabahan si Chen Yiming, sumulyap kay Manfred Chong doon, nasa loob pa. Bahagyang sumimangot si Miss Steffi at tumingin kay Director Ming. Pagkatapos ay agad na sinugod ni Director Ming si Manfred Chong at sumigaw, "Kuya Chong, halika rito." Si Manfred Chong ay natigilan na. Hindi siya tanga. Walang bakas ng babaeng kalalabas lang ng sasakyan. Si Miss Tri ang pamilyang Miss Chan. Lain ang una sa apat na nakatagong pamilya sa Kyoto. Ito ay isang malaking pamilya na humadlang sa lahat ng antas ng buhay. Sa sandaling ito, si Manfred Chong ay pawis na pawis, humihila ng mabibigat na hakbang at hakbang-hakbang patungo kay Director Ming, nakangiti, na nagsasabing, "Miss Chan, hindi ko inaasahan na makikita kita rito." Si Miss Steffi Chan ay malamig na tumingin kay Manfred Chong at sinabing, "Kilala mo ba ako?" Pinunasan ni Manfred Chong ang malamig na pawis sa kanyang noo na abala at ngumiti, "May karangalan akong sundan ng aking kuya sa bahay ni Chan noon at nakipagrelasyon kay Miss Chan." Siyempre, hindi ako. Kilala ni Miss Chan. Tumango si Steffi Chan at walang sinabi. Pagkatapos ay nagtanong si Louis Ming, "Manfred Chong, nahuli mo ba ang isang taong nagngangalang Andrew Cheng?" Tapos na. Alam ni Manfred Chong ang masasamang bagay sa sandaling marinig niya ito, kumislap ang kanyang mga mata, at nakita na lang niya si Chen Yiming na nakatingin sa kanyang sarili na may isang uri ng tingin sa mga patay. Napalunok siya at sinabing, "Oo, inaresto ko si Andrew Cheng dahil sinaktan niya ang aking pamangkin, at dapat siyang managot sa aming pamilyang Chong." Tama ang sinabi ni Manfred Chong. Ang pagdadala sa pamilyang Chong sa mesa ay ang bargaining chip.
Sa kasong ito, maaaring timbangin ng kabilang partido ang susunod na pagpipilian. Oo nga, napakunot ang noo ni Director Ming matapos marinig ito. How dare anyone catch Andrew Cheng? Ang nakaraang aralin ay matingkad pa rin sa alaala ni Louis Ming. Ang mga super bodyguard na ito mula sa pamilya Chan ay gustong kunin ang inarestong tao mula sa aking pamilyang Chong. Hindi ako pumayag. Kabanata 454. Nagpatuloy si Manfred Chong, nakatingin kay Miss Steffi Chan. Ang ibig sabihin ay halata. Gusto ng pamilyang Chan na ilayo ang mga tao, hindi ako sumasang-ayon. Nais ding magtanong ni Director Louis Ming tungkol sa mga detalye, ngunit hindi inaasahan na si Miss Steffi, ang Miss 3 nanograms pamilyang Chan, ay may malamig na mukha at malamig na tono. Ayokong pakialaman ang iyong mga gawain sa pamilya Chong, ngunit makikita ko agad si Andrew Cheng. Ang tono ni Miss Steffi Chan ay maligamgam at naglalaman ng isang malakas na saloobin. Walang puwang para sa talakayan. Siyempre, hindi niya kinuha sa kanyang mga mata si Manfred Chong, ang ikatlong lolo ni Chong. Kahit na narito ang isang tulad ni Louis Ming, hindi man lang ito tiningnan ni Miss 3. Sa sandaling marinig ito ni Manfred Chong, nanginginig ang kanyang puso, at alam niya kung ano ang magiging kahihinatnan pagkatapos pumasok si Miss 3. Halos agad-agad, siya ay puno ng malamig na pawis sa kanyang likod. Nakita ni Louis Ming na hindi nangunguna si Manfred Chong, nakasimangot, at nagtanong, Manfred Chong, masama ba ang pakiramdam mo? Bakit pinagpapawisan ka ng buong ulo? Tumawa si Manfred Chong at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Paanong si Zhao Wei sa kabilang panig ay sarkastikong, dapat ay hindi siya komportable, at maaaring matakot siyang umihi ng kanyang pantalon kapag siya ay pumasok. Sa sandaling marinig ito ni Manfred Chong, nag-alala siya na wala ng lugar para baguhin ang usapan, at galit na galit siyang tumalon. Ravage. Ito ang mga taong maingat na pinili ng pamilya Chan. Talagang naglakas loob siya na sigawan ako ng ganito. Ang pangalan ko ay Manfred Chong, ang ikatlong lolo ng pamilyang Chong. Ito ay kumakatawan sa buong pamilyang Chong. Ngumisi si Manfred Chong sa kanyang puso, at ang mababaw na kung fu ay gumawa ng maraming, na tinatawag na isang kaguluhan. Sa katunayan, sinabi niya kay Miss 3 sa pamamagitan ng pagsasamantala sa sitwasyon. Ibig sabihin, kinakatawan ko ang pamilyang Chong, at ikaw Miss 3 ay hindi kwalipikado. Siyempre, hindi siya maglakas loob na sabihin iyon. Tumahimik ka. Sa pagkakataong ito, sinigawan si Manfred Chong. Gayunpaman, hindi si Chen Yiming o Zhao Wei ang sumigaw sa kanya, o si Miss 3, kundi si Director Louis Ming. Sinisigawan siya ni Director Ming sa publiko, ang mukha ni Manfred Chong ay nakakahiya din, at agad na bumagsak. Hindi niya akalain na sa oras na ito, si Louis Ming ay talagang uungal sa kanya, na ginawa niyang napakawalang mukha. Paano sasabihin, siya ang pangatlong Panginoon ng pamilyang Chong, kahit na mas makapangyarihan si Director Ming, ito ay isang grupo lamang ng mga tao. Walang pamilyang maaasahan. Pagkatapos magsalita ni Louis Ming, tumingin siya kay Manfred Chong at sinabi sa mahinang boses, huwag magsalita ng walang kaparerekon, magmadali at isama si Miss Chan. Sa katunayan, napakawalang silbi ni Manfred Chong. Siya ay may lolo ng pamilyang Chong sa harap niya. Sa harap ng batang babaeng si Miss 3 sa kanyang 20s, mukhang isang maliit na manok na labis na ikinagalit niya. Alam niyang espesyal ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, ngunit dahil sa espesyalidad na ito naramdaman ni Manfred Chong na naging abala siya sa halos lahat ng kanyang buhay, at hindi pa rin siya tugma sa background ng ibang tao. Hindi maganda ang kutis ni Louis Ming sa ngayon, ayaw niyang makialam sa bagay na ito, ngunit si Miss 3 ang pangatlong Miss sa pamilyang Chan, maaari lamang siyang makipagtulungan ng buo. Bukod dito, inaresto muli si Andrew Cheng. Sana lang sa pagkakataong ito ay hindi na ito mabaligtad. Nang makitang nandoon pa si Manfred Chong saglit, hindi napigilan ni Louis Ming ang kanyang mukha, sumigaw siya ng mahina, Manfred Chong. Bakit, bingi ka ba o matanda, hindi mo ba naririnig ang sinabi ko? Pagkatapos ay sinabi ko. Ito muli, narito ang nangungunang pamilya, hindi ang iyong pamilyang Chong. Hindi hawak ni Manfred Chong ang kanyang mukha sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, umiwas siya dahil hindi siya maaaring maging sobra, kung sakaling masaktan niya si Director Ming, at pagkatapos ay masaktan si Miss 3, hindi niya talaga ito malulutas.
Hindi lubusang nakinig si Manfred Chong kay Louis Ming, ngunit pansamantalang sinabi sa kanya, Mr. Ming, sa pagkakataong ito ay binugbog ako ng aking pamangkin. Si Steffi Chan ay malamig na tumingin sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng kinang, at sinabi, sa nakalipas na 3 minuto, Manfred Chong, hindi ko alam kung gugugol ka ba sa akin o ano. Sinabi ko iyon, at gagawin ko. Kung patuloy mong tititigan si Andrew Cheng, kung patuloy kang gugugol ng ganoong oras, lahat ng kahihinatnan ay sasagutin ng iyong pamilyang Chong. Narinig ni Louis Ming ang mga salita, at nanginginig ang kanyang puso. Hindi masaya itong si Miss Chan. Nagmamadali niyang sinigawan si Manfred Chong, kahit sino pa ang nabugbog, manguna ka, huwag mong sirain ang malaking bagay, kung hindi, kahit na ang iyong pamilyang Chong, hindi kayang bayaran ang galit ng pamilya Chan. Anong malaking bagay? Alam ni Manfred Chong na nakakasawa na kaladkarin siyang muli, bumulong sa maliit na boses, at pagkatapos ay humantong sa harapan ng kanyang mukha. Nasabi na ito ni Louis Ming, at kung sasabihin pa niya, tila sinadya niyang ipinagpaliban. Sa loob ng bahay, nakaupo pa rin si Andrew Cheng, hindi nag-aalala. Ang mukha ni Tang Biao sa sandaling ito ay napakapangit at pangit, mukhang kinakabahan siya, bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti, at ang mga butil ng pawis sa kanyang noo ay namumuo. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang ulo at tumingin kay Tang Biao na may nakikipaglaro, may kailangan pa ba akong sabihin? Sumimangot si Tang Biao, at nalaman na lang niya mula sa bibig ni Andrew Cheng na may isang bagay na kakilakilabot. Ang bagay na ito ay sapat na upang takutin siya. Kabanata 455. Hindi niya inaasahan na kilala talaga ni Andrew Cheng ang matandang lalaki ng pamilya Chan. Ang puso ni Tang Biao ay lumubog sa ilalim ng dagat noon pa man. Kung hindi lang siya nagkaroon ng napakaraming taon ng karanasan sa lipunan, makakapigil pa rin siya sa paghinga. Baka matagal na siyang naubos. Sa oras din na ito narinig ng mga tainga ni Tang Biao ang mabilis at magulong yapek. Napakabilis ng mga yabag, at pareho silang mabigat at mabigat. Parang ang daming pumupunta dito. Narinig din ni Andrew Cheng ang mga yabag, tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, at ang ngiti ay bumagsak sa mga mata ni Tang Biao, na nagpang-inag sa kanya. Ngunit alam ni Tang Biao kung sino ang mga tao sa labas, at naroon si Manfred Chong na kanyang amo, kaya dapat walang problema. Ngayon ay tila hindi nakayanan ni Manfred Chong ang panggigipit ni Chen Yiming. Gayunpaman, ang oras ay halos pareho. Naisip ni Tang Biao sa kanyang sarili, ang dapat niyang itanong. Ang tanging alalahanin ngayon ay kilala ni Andrew Cheng ang matandang pamilya Chan, kaya medyo nahirapan siya. Ngunit sa ilang sandali, nakagawa na ng desisyon si Tang Biao. Dahan-dahan siyang bumangon, malamig ang kanyang mukha, at nawala ang pagkalito sa kanyang mga mata, at napalitan siya ng mabigat na pakiramdam, Mr. Cheng, mangyaring maghanda para dito, at haharap ka sa pamilya Chong ng Kyoto sa isang sandali. Nababalisa ka ba? Nakangiting sabi ni Andrew Cheng, kakatapos lang magtanong, naalala mo bang ihatid ako? Nag-aalala ka ba sa mga tao sa labas? Nanguna si Manfred Chong at sumunod si Steffi Chan, at ang mga yabag ng isang pedestrian ay tila walang laman sa koridor ng gabi. Sa pamamagitan ng glass wall, nakita ni Manfred Chong si Tang Biao na nakatayo, at gumaan ang loob niya, at tila naabot na ang trend ngayong gabi. Natural na nakita rin ni Steffi Chan si Andrew Cheng. Napansin niya ang pagngisi sa gilid ng bibig ng lalaki. Itinulak ni Manfred Chong ang pinto, binawi ang kanyang mapagmataas na ekspresyon, at mahinang sinabi, nasa loob ang taong hinahanap mo. Sumulyap si Manfred Chong kay Tang Biao at kumunat ang noo nito. Natural na nakita din ni Tang Biao si Louis Ming na nakatayo sa likod ni Manfred Chong, isang babaeng mukhang engkanto, at si Chen Yiming. Ang mas kawili-wili, ang mga posisyon ni Wang Zugang at Chen Yiming ay tila iginagalang ang babae. Nagtaka si Tang Biao, sino ang babaeng ito? Sa panahon ng pag-aalinlangan ni Tang Biao, pumasok sina Miss Chan at Mr. Ming at iba pa, at malinaw ang panloob na sitwasyon. Nakahinga si Steffi Chan nang makita niya si Andrew Cheng na nakaupo doon. Si Andrew Cheng ay nakaupo doon sa sandaling ito na may ngiti sa kanyang mukha. Para siyang mas relaxed na relaxed. Nagmasid sandali si Steffi Chan, at tumingin kay Andrew Cheng, at agad na naunawaan ang lamig na nakatago sa mga mata ng kausap. Ang taong ito ay hindi masyadong kalmado sa ibabaw. Gayunpaman, kaagad, sa susunod na segundo, ang nakapapawing pagod na hitsura sa kanyang mukha ay naging solemn.
Tulad ng hangin sa tagsibol na naging malamig na hangin sa taglamig, ang mukha ni Miss Steffi Chan ay tuluyang bumagsak. Sa loob lamang ng ilang segundo, napuno siya ng pagkabigla sa kanyang mga mata, at may walang katapusang galit sa pagkabigla na ito. Malinaw na nakita ni Miss Chan ang pilak na kumikinang na mga pulses sa palso ni Andrew Cheng, at ang pilak na liwanag ay sumakit sa kanyang mga mata. At naramdaman din nina Zhao Hui at Lilang ang isang layer ng lamig mula sa kanilang mystery, at pagkatapos ay naging seryoso silang lahat. Pinigilan ni Steffi Chan ang galit sa kanyang puso, nanlamig ang kanyang mga mata, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Manfred Chong, at nagtanong. Sino ang nagposa sa kanya? Nanginig si Manfred Chong, kasama na si Tang Biao, at ang parusa ay tumingin sa kanya sa isang tulalang mukha. Gustong pahirapan ng mga Chong ang sino mang gusto nila. Tanong ko ulit, sino ang nangalaga sa kanya? Ang mga mata ni Steffi Chan ay kumakaway sa galit, at isa-isa niyang kinausap sina Manfred Chong at Tang Biao. Miss Chan? Private residence ito ng Chong family, may karapatan kaming ilagay ito sa kanya. Miss Chan, baka hindi ka masyadong aggressive. Buong gabing nagtiis si Manfred Chong, at paulit-ulit na binitawan ng kabilang partido ang kabayo, natural na hindi komportable. Private residence ni Chong. Bumagsak ang mga kilay ni Miss Tree, matalim na tinitigan si Manfred Chong at nagtanong, ang iyong pamilyang Chong ay talagang kahanga-hanga. Kahit nga ang aking pamilyang Chan, ay totretuhan siya bilang isang VIP. VIP. Napaatras ng kalahating hakbang si Steffi Chan, at nakakatakot ang mga mata. Hindi lang siya, kundi si Chen Yiming at ang iba pang nasa likod niya ay naging seryoso, na nagparamdam kay Manfred Chong ng pang-aapi. Miss Chan, ito ay isang pribadong bagay ng aming pamilyang Chong. Mayroon kaming ebidensya at ngayon lang ay dapat ipinaliwanag ni Andrew Cheng ang lahat. Nakita ni Manfred Chong na ang layunin ng pamilya ni Miss Chan ay napakasimple, iyon ay upang iligtas si Andrew Cheng. Ngunit ayaw niyang maging masyadong mapagmataas, kaya nagnganga siya at sinabing, Mr. Ming, sa tingin ko dapat ay tinanong ni Tang Biao ang lahat ng ito. Matibay ang ebidensya ng pag-atake ni Andrew Cheng, hindi natin kailangang kaladkarin ito. Ngayon, ibabalik ko ito ng direkta kay Chong, na pinangangasiwaan ng Kyoto. Hawakan mo ang iyong ina. Gusto rin ni Manfred Chong na magbanta ng ilang salita, ngunit si Zhao Hui ay nagmamadaling lumabas, hinawakan ang kanyang kamiseta, at itinaas siya gamit ang kanyang mga kamay, idiniin ito sa dingding. Asshole! Anong gusto mong gawin? Private residence ito ni Chong, ako si Manfred Chong, hindi ang Chan family mo. Umungol si Manfred Chong. Hindi niya kayang panindigan si Miss Steffi Chan, pero hindi ba niya kayang talunin si Zhao Hui? Idiniin siya sa pader ng kamisete ng kalaban, medyo masikip ang dibdib, at hindi na maayos ang paghinga. Dahil dito, tuluyang nawala ng mukha si Manfred Chong. Maraming mga tao ang may mga hindi pagkakasundo sa salita mula simula hanggang gabi, at hindi nila ito sineseryoso, ngunit ngayon ay talagang ginagawa na nila ito ng direkta, pagkatapos ay ang kalikasan ng bagay ay nagbago. Nakita ni Zhao Hui na ang kabilang partido ay nang-ahas na makabangga ang kanyang ikatlong ginang, at natural na hindi nagbigay ng kabaligtaran na mukha, direktang idiniin ang nakasisilaw na Manfred Chong sa dingding. Kung kumalat ito, mawawala ng mukha ang pamilya Chong. Si Louis Ming, bilang boss ng Shangjiang General Bodyguard Group, ay napahiya sa ngayon. Ang bagay ay ganap na lampas sa kanyang kontrol, ngunit ang kabilang partido ay si Miss Tree, ng Chan family, hindi niya ito kayang bayaran, at hindi siya mangangahas. Not to mention, si Andrew Cheng ay nakaupo sa tapat. Yan ang totoong malaking tao. Mukhang hindi ito nakita ni Andrew Cheng. Isang giro ang nakaupo roon, hawak ang kanyang mga braso sa mga binti na kade-kwatro, na mukhang nanunood siya ng palabas. Miss Chan, hayaan mo ang iyong mga tao na palayain sila, at may sasabihin. Si Louis Ming ay kumikilos na ngayon bilang isang tagapamayapa. Gayunpaman, hindi siya inalagaan ni Miss Steffi Chan, malamig na tumingin lang kay Tang Biao. Hinawakan ni Zhao Hui ang kamisete ni Manfred Chong at sumigaw, tinatanong ka ng Miss Tree ko, masasagot mo ba ito ng tapat? Ngayon, inuutusan kitang humingi ng tawad kay Miss Chan ko, kung hindi, papatayin kita. Katayin mo. Ang pangungusap na ito ay mayabang sa sukdulan. Ang pagmamasid sa kanyang mga nasasakupan na lahat ay tumatabi, na tahimik na tinatitigan ang kanyang sarili, nagdudulot ito ng hindi komportable at galit kay Manfred Chong.
Napakasama ba ng mga anak ni Chong? Gusto niyang magpumiglas, ngunit sobrang lakas ng kalaban. Hindi man lang siya makalaban. Ang dalawang kamay na iyon ay parang bakal na sipit, mahigpit na hinihila ang kanyang kamiseta, dahilan para hindi siya makahinga ng komportable. Isa itong pribadong tirahan ng pamilyang Chong, ito ay sarili nitong teritoryo, ngunit may mga taong nang ahas na gawin ang ganitong bagay dito sa kanilang sarili. Hindi nito isinaalang-alang ang mga mata ni Chong. Namula ang mukha ni Manfred Chong, at nagkaroon ng apoy sa kanyang dibdib. Uulitin ko at humingi ka ng tawad sa binibini ko. Tsaka, pakawalan mo si Mr. Cheng, pumunta ka ng personal. Nagpakita ang mga mata ni Zhao Hui ng matinding intensyon na pumatay. Sumigaw si Manfred Chong, masyado kang mayabang. Ito ang aking teritoryo ng Chong, hindi ang iyong Chan family courtyard. Itinuring mo pa ba ang aking Kyoto Chong family sa iyong mga mata? Haha. 2 beses na tumikim si Zhao Hui, at sinabing, kanina lang sinabi ko, kapag hindi ka humingi ng tawad, papatayin kita. Pagkatapos ng lahat, direktang bumunot ng baril si Zhao Hui mula sa kanyang ibabang likod, at pagkatapos ay hinampas ito sa noo ni Manfred Chong. Isa itong pribadong bahay sa bahay ni Chong. May naglakas loob na magpaputok ng baril dito, at itutok ang baril niya kay Manfred Chong. Isa lang itong malaking biro. Bangungot. Nabalisa din si Mr. Louis Ming nang makita niya ito, at sinabi niya kay Miss Tree, Miss Chan, wala talagang pakialam ang mga tauhan mo dito. Anyway, ito ang hangganan ng pamilya Chong, hindi ang pamilya Chan. Lahat kasi sila ay malalaking pamilya, at may conflict sa pwesto niya, hindi siya madaling linisin. Malamig na sumulyap si Miss Chan kay Mr. Ming at sinabing, kontrolado ko ito. Sana ay pinatay na niya siya ngayon. Kahit na hindi niya hilahin ang gatilyo ng baril, ang kanyang mga resulta ay hindi magiging mas mahusay. Pagkatapos ng lahat, lumingon si Miss Steffi Chan para tingnan si Andrew Cheng, at bahagyang nagtanong. Andrew Cheng, ano ang gagawin mo? Hindi niya tinanong kung may problema ang kabilang partido, ngunit tinanong niya si Andrew Cheng kung ano ang plano niyang gawin. Sa madaling salita, sa simula pa lang, hindi nag-alala si Miss Chan sa posibleng aksidente ni Andrew Cheng. Sa halip nag-aalala lang siya kung anong uri ng counter-attack ang gagawin ng kabilang partido. Sa pagkakataong ito, nag-init ang matandang mukha ni Manfred Chong. Bakit sobrang inaalagaan ni Miss Chan si Andrew Cheng? Ito ba ay, sino ka? Tanong ni Manfred Chong kay Andrew Cheng. Humalakak si Andrew Cheng, tumingin sa kanya ng kibit-balikat, at sinabing, nako, napakasimple, ang apelyido ko ay Cheng, pamilyang Cheng, ilan ang pamilyang Cheng sa mundong ito. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.